So, Nicole, nakawak na. Hi guys, good afternoon, good evening, good morning, good day. This is Best Jam episode 13. Dance with me before your day kills me. This is my last request. You're worth it, just say yes. Dance with me before your day kills me. This is my last request. You're worth it, just say yes. Kasi, kasama ko po ngayon si Nicole, dito kami sa Sigong Bata ko. Nasaan ka? Sabi ka, hindi ko din po nasan ako. I think nasa Cornish Road kami, Corner Mila Road. Hindi ko po alam kung tawag sa park na to. Pero naisipan ko mag-vlog dahil matagal-tagal, 2 linggo mahigit na, mula nung hindi ako nakapag-vlog. So isama ka, uwi lang namin galing office. At ito yung panahon ngayon kung saan pinakamalamig yung weather. Hindi totoo yan. Winter. Hindi ba obvious? Hindi. Hindi ba obvious outfit? Okay. So magpapatuloy, maliban po sa isang taon ni Nicole ngayon, magbabalik tayo dun sa last year ko. Yung unang araw niya sa opisina, yun yung date ng alis ko papuntang Fish Island. Pag sumakay ka papuntang Fish, actually yung mamasahe, 700 yung balikang ticket, plus may isa siyang one night stay dun sa hotel at living ko bus kinabukasan. Huwag mo kalimutan yung itlog. Yung itlog at saka yung job. Then, yung experience ko dun sa Fish, masasabi ko, nung simula mo tayo. Paglipad ko dun sa airplane, mas matagal pa yung inupo ko dun sa pag-aantay sa aeroplano kaysa dun sa biyahe. Really, pagbigay ng pagkain nila, isang ikot nung nung tawag doon? Stewardess. Yung isang ikot nila, aabot ng pagbalik niya, kukuhain niya na lang yung pagkain mo. Doon kabilis. Kulang na lang sabi niya, okay, kainin mo at take out mo na. Isang tetra pack na juice at saka isang piraso mo na hindi ko alam kung ano pala. Doon na yung pagkain sa... At may isang chocolate bar. Nag-cash ka din, di ba? So ano yung pagkain mo doon sa airplane? Tinapay, chocolate, candy. Di ba ganun Juice? din? Okay, hindi ba? Pero naka-box naman siyang ganun. Masosyal naman yung sa amin. Gusto ko ng gabi, kasama ko lahat mga Pilipino dun sa hotel. Actually, malayo siya sa itsura, isipin mo hotel. Mukha ka na nasa isang apartel na siksikan kayo. 8 kami sa loob ng kwarto. Pero in fairness, lahat sila may kama. Isa na kama. Ako po isa sahig. May room lang ako sahig kasi extra lang ako. Really? At nagsiksikan ko lang yung sarili ko. Noong time yun, kasi kilala ni Ate, yung isang kaibigan ni Ate Milay, yung mga nakatira doon. I mean, may recommendation na dito ka para mas safe ka. Lahat sila, ako yung pinakabata dun sa grupo. Tapos, nagkaamin na hindi ako naging gano'n ka-jive. Salamat na lang nung panahon na yun, may laptop ako. So, sa loob ng 9 na araw na panatili ko doon, I think siguro sa 3 hanggang 4 na kilo yung tinaba ko. Sa loob ng 90 days na yun. Kasi wala akong kain, tulog. Nanonood lang ako sa laptop, kain, tulog sa laptop. At dahil sira yung speaker ng laptop ko, literal na hindi ako makapag-share. I think once or twice lang ako nakapag-share ng pelikula sa mga kasamahan ko. Literal ako na mag-isa solo, laptop lang talaga, personal na personal. Tapos nung hindi ako nalabas kasi takot ako sa policy ng Iran. Bawal ka naka-short. Tapos, lumabas lang ako mga ilang beses lang, 2-3 lang. Naghanap lang ako, kung hindi lang ako maghahanap ng pagkain, mag-internet lang ako. Kasi puno yung internet sa loob ng hotel. At ang mahal ng internet, 5 dirham per hour. So, convert that times 12. Saan At ka by the way, nag-stay? it's actually dirham din po yung ginagamit namin. Sige sa money para mas na-appreciate nila kasi mas masaya sila pag dirham yung bibigay mo. Mas malaki ang kita. 5 dirham per hour yung internet. Tapos yung tawag sa telepono, which is mas okay kasi 1 dirham lang per minute. Kahit sa ang parte ng mundo ka tumawag. Which is hindi ko alam kung paano nila nagamit yan. Direct dial ka lang, county code, area code, and then yung number. Diretso na kagad, 1 dirham per minute. Then, naging kaibigan ko naman yung may-ari ng hotel. So, naisipan kong mag-Kish tour bus. Kish tour. Dami niya ba ibang historical site ng area, which is, ito, papakita ko na lang po siya.
edit ko na lang siya, nag-gel twist ko kitabi yung mga lugartahan ko. Natry ko din mag-fishing doon. Which is isa siya sa pinaka-boring na pwede mo pala activity sa buhay mo. Ewan ko, sabihin ko doon. Ibabato mo lang ng ganyan, pakakainin mo ng kubos yung isda. Antay ka lang na kapag umila, yun yung adventure part of demo. More of waiting and patience and be quiet. Dating nung ano doon. Nung activity na yun. Besides, hindi ko sina-appreciate kasi kung sakali mahuli mo na sila, hindi ko kakainin isda. True. Diba? Isa sa natutunan ko sa fish, ilang mga bagay na natutunan ko doon. Isa siyang, maganda siyang tourist site. Although napaka-higpit niya, madaming maganda lugar. Pero sa kabila, pinaka-ayoko is, malungkot siya. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka aasa kung maayos sa yung visa mo. Kasi lahat na nagpupunta lang doon, admittedly, for exit lang talaga. Hindi for tourist to visit or bisitahin yung lugar. Hindi. Pansamantala lang talaga. No Kaya choice lang hindi mo talaga. alam kung hanggang kailan ka doon mananatili. Kasi, hindi mo alam eh. Lalo na kung baguhan ka lang, magiging ano mo siya, Rehab. ika nga sa Biblia, sa Katolik paniniwala, yung purgatorio mo siya, hindi mo lang sa hell o sa heaven siya pupunta. So, kapag hell, it means babalik ka na Pilipinas kasi hindi na-approve o gano'n mangyari. Madami doon, ang nagaganap nila nang hihingi nila sila ng pera kasi uwi nila sila Pinas. Kasi niloko sila ng employer nila, hindi talaga tutupad yung pangako. And mahal din yung ano doon. Yung pagkain, sige, pwede nga kayong bawal sa hotel pero nagluto kami sa loob. Baka tayo mag-ganon. Pero ang mahal doon yung mananatili mo sa hotel. 40 days per day. 40 dirham to 30 to 40 per day. Depende pa sa hotel. Pinakasimpleng hotel lang yon. Which is, let me call it apartment. Nung huling araw ko, yun yung pinaka-adventurous doon kasi alam ko, uuwi na ako. So, araw mismo ng flight ko, 6 o'clock, naisipan kong para-sailing. Actually, ang nasa isip ko lang, kailangan kong makagawa ng isang bagay na yung lugar na to, mananatili siya sa akin for a lifetime. So, first time ko mag-para-sailing doon, first time kong mag-gala mag-isa talaga ng walang takot, walang habas, kahit ang flight ko is alas 5 ng hapon, alas 2 ng hapon, nasa galaan pa ako. So, at ang matindi doon, wala akong sabihin doon ng camera, nagkimabla ako ng camera sa kasamahan ko para gamitin pang photography doon at pang video. In short, hindi ko talaga makakalimutan yung experience kasi okay yung lugar. I mean, tingin ko kung mas medyo malakas loob ko, may mga magiging kaibigan naman siguro ako. Nakakatakot lang talaga kasi noong time na yun, may kita pa ko mga babae na dideport kasi nag-aaway mismo. Madami din kalokohan yung lugar na yun kasi madaming mga lalaking napunta sa lugar ng babae. Malungkot din yung buhay doon kasi madami doon taon naloloko ng mga kasintahan nila nasa ibang lugar habang nandun sila kahit kapanahon nun pa ng Pasko. So, madami tayong makakamilit doon. So, yun na muna. In short, overall, yung 90 sa pananatili ko doon, unforgettable siya. Kasi, hindi ko din talaga alam kung maaproban yung visa ko. Napaka-tiliti niya sa akin. Tapos, budgeted pa yung pera. Actually, malaki din yung pera kawa ko nun. So, yun na muna. Saka yun. Salamat kay Nicole sa pagsama sa akin dito paggawa ng video. Salamat sa malamig na panahon sa panahon ngayon. Kaya ako naisipang mag-vlog ng ganito. At higit salamat sa lahat. Happy New Year again. Kung hey, Patchoy. Kung hey, batchoy ka na. Kung hey, Patchoy. Ba't malapit na ako mag-kung hey, Patchoy. So, o kaya kung hey, Pat ka. So, nakakatakot yun. So, from now, balik mo tayo sa pagdadiet. Kahit ilang araw lang. Sino muna sa ngayon. Maraming salamat and have a nice day, guys. Yay!